Mapapabilang na ang mga estudyante sa elementarya sa mas pinalawak na education voucher system ng pamahalaan, katuwang ang pribadong paaralan. Kasunod ito ng pag-aproba sa reconciled version na magpapalawig ng subsidy scheme sa ilalim ng GASP program. Yan ang ulat ni Sheila Natividad. Mas palalawakin pa ang voucher system ng gobyerno para sa mga private school. Opisyal na kasing inaprubahan sa ginanap na Bicameral Conference Committee ang reconciled version ng isang batas na nagpapalawak sa saklaw ng educational service contracting at voucher system sa ilalim ng GASP program. Sa kasalukuyan, ang subsidy ng gobyerno gamit ang mga voucher ay para lamang sa mga estudyante ng junior at senior high school mula grade 7 to 12. Ngunit sa ilalim ng isang unified bill na sinusuportahan ng House Committee on Basic Education and Culture, isasama na rin dito ang Key Stage 1 na kinabibilangan ng mga estudyante sa elementarya. Ipinaliwanag naman ni House Panel Chairperson at Pasig City Representative Roman Romulo ang tunay na layunin sa pagpapalawak ng subsidy scheme. Ang layunin po nito ay mapalawak po natin yung voucher program natin. Kasalukuyan kasi ang coverage lang ng e-GASP o voucher ay grade 6 to 10 tapos 11 to 12 may voucher program doon. Ang gusto natin, pati yung key stage level 1, yung grades 1 to 6 ay makover na rin po natin ng voucher. Alam natin kulang yung number of classrooms natin sa buong Pilipinas. Ang sinasabi, 145 to 165,000 ang kulang. Kaya kailangan na po natin ng tulong ng ating private educational institutions para kasama na yung grades 1 to 6 ay pag congested talaga yung paaralan, ay pwede na natin matulungan na makapag-enroll sila, makapag-aral sa quality private schools natin. Tinalakay din ng komite ang matinding isyu ng seguridad sa mga paaralan matapos ang nangyaring pamamaril sa Tacloban City. Binigyang diin ni Romulo na ang trahedyang ito ay madalang o hindi dapat makita sa kultura ng mga Pilipino. Dagdag niya, ganap nang naipasa bilang batas ang mahalagang legal framework para protektahan ang mga mag-aaral. Kabilang dito ang Republic Act 11476 o ang GMRC and Values Education Act of 2020. Sa ilalim nito, gagawing isang hiwalay at mandatory subject ang Good Manners and Right Conduct o GMRC mula grades 1 to 6 at isasama naman ang Values Education hanggang grade 12 para maiwasan ang karahasan sa paaralan sa pamamagitan ng paghubog ng mabuting asal. Isinusulong din ng Kongreso ang patuloy na pagpapatupad ng lifelong learning sa mga komunidad kung saan hinihikayat ang pakikipagtulungan ng mga local government unit sa paggabay ng mga estudyante kahit wala sa klase. Isa pang umiiral na batas ang Republic Act 11036 o ang Philippine Mental Health Act of 2018 kung saan sa Chapter 5 nito ay inaatasan ang pagsasama ng mga serbisyong pang mental health at psychosocial support sa loob ng sistema ng edukasyon. Sa kasalukuyan, sabi ni Romulo ay kulang ang mga paaralan natin sa mga profesional na nagbibigay ng mental health services. Kaya naman ang batas ding ito ay inaasahang makapagbubukas pa ng oportunidad para magkaroon ng guidance counselor associates, kasama rin ang isang reconstructed scheme para sa karagdagang licensed counselors na direktang tutugon sa pangangailangan ng mga estudyante. Ayon kay Representative Romulo, hinihintay na lamang nila ang approval ng Department of Budget and Management para buksan ang nasa 10,000 items para sa mga guidance counselor associates. Kasabay ito ng hiwalay na scrap and build scheme na lilikha pa ng karagdagang 5,000 na regular recruits. Ipinaliwanag din ni Romulo kung bakit lubhang mahalaga ang agarang pag-aksyon at pagpapatupad ng mga hakbang na ito mula sa Department of Education. Ngayon na talaga yung merong barel na napasok sa isang paaralan at ginamit para makasakit sa kapwa estudyante. Yun yung very alarming kasi ayaw naman natin na maisip na normal yun dito sa atin kasi hindi naman po yan ang kultura natin. That is why importante ngayon, kagad-agad, maparamdam kaagad ng DepEd through yung pagbibigay ng security, safety sa bawat campus na safe talaga ang ating schools at implement na po natin yung mental wellness law natin. Dapat din anyang magkaroon ng mga rebisyon o pagbabago sa implementing rules and regulations ng Anti-Bullying Act of 2013 dahil ipinapakita ng nangyaring pamamaril ang matinding paglasan sa loob ng paaralan. Nananawagan din ng House Panel Chairperson na agarang baguhin ang mga protokol sa mga eskwelahan na hindi lang iikot sa pagpapataw ng parusa sa nambubuli, kundi maging sa paghihigpit ng seguridad para hindi makapagpasok ng armas.
Samantala, nakatakdang magpatawag ang House Committee ng isang malalimang pagdinig kasama ang mga opisyal ng DepEd sa June 29. Layunin ng pulong na ito na suriin ang mahalagang detalyeng natuklasan mula sa investigasyon sa insidente ng karahasan sa Tacloban City. Tatalakayin din kung may kailangan bang bagong aksyon o batas mula sa Kongreso para mapanatiling ligtas ang mga paaralan sa buong bansa. Sheila Natividad, para sa Bayan.